Magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa Nits TV. O ayan, bibigyan lang natin ng reaction video itong isang kahindik-hindik na pangyayari dyan sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija noong Sabado, February 1, ganap ng alas 5 ng hapon, na kung saan isang chopper bumagsak dyan sa may sitio Arimongong, Barangay San Miguel sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Ayan mga kapoknat, itong bayan ng Gimba, Nueva Ecija ay lagi ako nandiyan. Lagi akong nagawi dyan sa lugar na yan, sa bayan na yan, kung saan halos malawak na palayan ang meron dyan, dahil yun ang pinaka source of income maliban dun sa ibang hanap buhay ng ating mga kababayan dyan, ay yun ang kanilang pagsasaka, ang kanilang hanap buhay. At nakakalungkot lang dahil dyan mismo sa bayan nangyari itong pagbagsak nitong isang chopper na kung saan pag-umayari ni TV host Willie Revillame, na kung saan tumatakbo din ang isang tumatakbo din sa pagka-senador. Ang naturang chopper ay may body number ayon dito sa report ng radyo natin Gimba. Body number RPC3 424. Ayan, bumagsak mismo ito sa may sapa. Buti na lamang mga kapoknat, sa sapa ito bumagsak. Paano na lang mga kapoknat kung sa kabahayan, hindi mas marami ang madadamay, di po ba? Batay sa ulat ni Lieutenant Colonel George Calawa Jr., ang hipi ng police station ng Gimba, ay na-recover mula sa pinangyarihan ng insindi ang isang babae. Babae pala po ang piloto nito. Ang nagngangalang Julia Flory Monzon po, isang babae na piloto at 25 anyos, na residente ng Marina Bay Homes, Asia World, Paranaque. Ayan, isang babae po yan na piloto. Bata pa ito mga kapoknat, 25 years old lang, no? And batay sa ating nakalap na impormasyon, bago ito bumagsak dyan sa may bayan ng Gimba, umikot-ikot muna ito sa ere, no? So naisip ko, sa akin pakiramdam, talagang mahihirapan ka talagang makasurvive or makalusot o makatalon dahil sa anggulo na paikot-ikot yung chopper. Kaya siguro hindi niya kaagad-agad na tanggal yung seatbelt, kasi batay dun sa mga batay dun sa mga rescuer, nung bumagsak nung kanina sinisid dun sa isang sapa, mahigpit pa di mano yung pagkakapit ng seatbelt dun sa naturang piloto, kaya hindi siguro kaagad siya nakatalon. And batay din sa ating mga nakalap na impormasyon, bago pala itong nakarating itong chopper dyan sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, ibinaba na muna nila itong si Senator Bato de la Rosa sa Baguio bago tumuloy sa Gimba. Buti na lamang at nakababa itong si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, at iba pang ibinaba nitong chopper dyan sa Bulacan. Ayan, bago siya tumuloy ng Nueva Ecija, at doon na po nangyari ang naturang insidente. Makakalungkot lang din po dahil pinilit din siguro na ilayo ng pilotong babae nito, ni Miss Julia, yung chopper doon sa kabahayan. Yun naman po ang aking masakit man po isipin na nangyari, pero naisip din siguro ni Miss Julia na talagang kailangang doon sa sapa ibabagsak o ilalanding yung chopper
baka siguro sa isip niya ay mayroon pang pagkakataon na makaligtas siya at walang madadamay kung anuman po ang mangyari sa kanya. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Miss Julia.